good morning mga ka-amazing. Bagong update po tayo dito sa MB Virgin de Peña Francia 7. Second update po ito mga ka-amazing. And syempre doon sa mga viewers natin na nagko-comment, humihingi sila ng update ng Peña Francia 7. Kaya ito na po, andito na po tayo. Ina-update natin ngayon ang pagbabago ni Peña Francia 7. Dito ngayon sa shipyard ng Pravel. Ito ay ang Navotas area. So doon din sa mga nagko-comment na kung paano nila makikita uli si 7, medyo matatagalan pa po at hindi rin po ito ipapaalala ko lang po sa mga ating mga nagko-comment, sa mga ating viewers, huwag niyo pong asahan na ang Peña Francia 7 ay magiging kamukha ni Kyo, ni 9, ni Gis. Ito po ay talagang 7. Pagagandahin lang po ito, papalitan lahat ang mga plancha niya, yung mga tagiliran, mga body. So yung loob, babaguhin lang po. Pero hindi po ito igagaya mismo sa ibang barko dahil may kanya-kanya po ng design ang bawat number ng ating sinasakyan na barko. Yun, shoutout kay Jover Official Vlog TV and sa lahat ng viewers. And kung bago ka dito sa aking channel, huwag mong kalimutang subscribe o i-hit ang notification bell para maka-update ka sa mga iba pang darating na video. Siyempre, bago natin pagpatuloy, intro muna tayo. Navotas Pravel Shipyard. Andito po tayo sa Sandek. Kinuhaan po ito ay gabi, so makikita natin dito na ang kagandahan ng Pravel Shipyard sa gabi ay nagniningning. Makikita natin ang iba't ibang barko na may iba't ibang klase ng ilaw. So lahat yan mapapagpasdan natin, pati ang paglubog ng araw. Siyempre andito rin ang iba't ibang mga barko na may kanya-kanya pwesto. Bawat lugar may makikita ka mga gandang ilaw. Yan, makikita natin dito. Napakatahimik dito mga ka-amazing. Marirelax ka sa ibabaw ng sandek nito. Kaya malimit ako dito, tumatambay. At syempre pagdating ng umaga, abala na naman ang mga workers na nagtatrabaho dito sa loob ng Pravel Shipyard. So makikita natin dito, yung iba ay nagsasakay na sa tugboat, wala pa sa iba't ibang lugar yan. Ang kanilang barko na pinagtatrabahuhan ay nasa floating area. At andito naman mga ka-amazing ang mga plancha na ipapalit o ilalagay sa pinakadingding ng Peña Francia 7. At andyan na rin ang mga oxygen, mga equipment na tutulong sa paggawa ng paglagay ng dingding para mai-welding na maayos. So mga ka-amazing, ang mga materials dito na ginagamit ay mga heavy duty. So dito naman tayo sa ilalim ng rampa hanggang ilalim ng barko. So dito naka-number ang mga ilalim nito. So kung hindi maganda yung pagkakalagay ng number, yun ang papalitan. And dito rin mga ka-amazing ang aming chief superintendent na si Mr. Ricardo Rico Hermoso. Siya ang lahat na nagbibigay ng mga assignment ng mga tao nagtatrabaho dito. And siya rin na nakakaalam ng mga gawain na pwede gawin ng mga tao dito. So sa madaling salita mga ka-amazing, halos siya ang nagbibigay ng assignment sa mga taong gumagawa dito sa loob ng barkong Peña Francia 7. Mga ka-amazing, ang superintendent namin dito is nakadestino lang dito sa Peña Francia 7 pag merong nakadry dock na barko. Ang aming superintendent ay malimit ay sa Lucena de la Ingat Port. Kaya kung may kailangan man kayo o meron kayong gustong itanong sa aming superintendent, ay madali naman po lapitan. Kaya dito lang po sa Dalahican Port. Doon po siya madali matagpuan mga ka-amazing.
dito mga ka-amazing, ang lahat ng mga workers na nagtatrabaho sa Peña Francia 7 ay tulong-tulong para lang mapaganda itong pinaka-body ng Peña Francia 7. Uti-uti na ho mga ka-amazing, pinapalitan na ng body ang ating Peña Francia 7 para lalong tumibay at higit sa lahat ay lalong gumanda. At yan pa rin mga ka-amazing ang hugis ng ating sinasakyan na si Peña Francia 7. Mga ka-amazing, ulitin ko po, pinatitibay, dinadagdagan ng tibay ang ilalim, mapailalim o mapaibabaw. So wala pong binabago ang ating Peña Francia 7. Kung may mabago man mga ka-amazing, ito yung mga basic lamang. Inaalis yung mga sobrang bigat na bakal, dinadagdagan ng katamtamang bigat. So yun lang po mga ka-amazing. Ang ating mga workers dito ay nagtutulong-tulong mapaloob o mapalabas. So dito naman nga sa loob mga ka-amazing, nagtutulong-tulong na rin sila. Ito pa rin mga ka-amazing, ito pa rin ang hugis o itsura ng kalooban ng Peña Francia 7. Yung lapad, yung haba ay iisa. So ito mga pintura, yung mga lahat ng mga nagkakalawang, lahat ng mga datihang pintura is ginagrinder, tinatanggal, i-strip nila. So papalitan ng bago. Yun po mga ka-amazing ang malaking pagbabago ng Peña Francia 7. Pinapaganda, pinapatibay ang mga pintura sa loob ng barkong ito. At ito rin mga ka-amazing, kung natatandaan yung unang update natin na tinanggal yung pinaka-arko sa unahan ng barko. So ito naman ang papalit na arko para pinagaan lang mga ka-amazing, and syempre pinaliit. At dito naman sa siding mga ka-amazing, uti-uti na rin nakikita natin, napalitan na rin ng plancha. So diretso yan hanggang dulo mga ka-amazing. Kailangan talaga matibay ang barkong ating sasakyan para safety ang ating mga pasahero diyan. At andito naman ako mga ka-amazing sa Sandek. Dito sa Sandek mga ka-amazing, makikita natin ang kabuuan ng ibaba nito. So andito na rin yung birch, yung pinakang nagdadala ng mga mabibigat na bagay na iakyat. So andito yung aking superintendent na si Chief Superintendent Ricardo Greco Hermoso. So makikita nyo mga ka-amazing, siya na rin na nag-handle. Siya nakakaalam kasi ng mga bagay na mga pwedeng gawin o posibilidad na pwedeng ayusin, at syempre siya na rin yung nagde-demo para sa mga tao kung ano mga dapat gawin. Kaya ito mga ka-amazing, ang emergency boat, pinataas niya kasi para mapaganda pa ito, dito gagawin dun sa taas ng Sandek. So mga ka-amazing, makikita nyo dito kung ano ang paghihirap ng aming superintendent. Ang superintendent kasing iba is tumitingin lang, tinuturo lang mga gawin. Siya ay nagwo-work pa din, sobrang sipag. Oops, mga ka-amazing, kung makikita nyo, merong sakay ang emergency boat, isang pusa mga ka-amazing. Yun ang pinakang unang pasahero ng emergency boat. Emergency nga mga ka-amazing imbis na pa ba itinaas. At yun mga ka-amazing, makikita nyo dito mga ka-amazing, ang bawat isa ay tumutulong. So sa pag-handle ng aming superintendent na maiayos ito, kaya napakaganda ng aming paggawa dito dahil mayroong nagmamando sa amin na
matutuwa ka dahil sa pamaganda pamaraan niya na kung paano gumawa ng maayos, maging safety ka sa pamaraan ng trabaho mo. Kaya shoutout sa iyo, Chief Superintendent Ricardo Rica Hermoso. Mabuhay ka and God bless.